Kinumpirma ng palasyo na nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez bago ito bumaba bilang leader ng Kamara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ba na pag-usapan ng magpinsan? Jiggy, hindi na idinetalye ni Undersecretary Claire Castro kung ano-ano nga ba yung napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez kahapon. Pero ngayon lamang, bago nagsimula ang ating programa, nagpadala na ng pahayag ang Malacanang tungkol sa pagbabago ng liderato sa Kamara. At sinasabi nga dito na kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang gampanin o yung bahaging ginagampanan ng Kamara, lalo na ngayon na napaka-importanteng makita ng publiko yung visible results. Sabi rin dito sa pahayag ng Malacanang, kinikilala ni Pangulong Marcos ang pagiging independent ng Kongreso at ang naging kontribusyon ni House Speaker Martin Romualdez. But of course, they look forward na makatrabaho rin ang bagong House Speaker na si Bogie D, partikular sa pagsusulong ng mga measures na may kinalaman sa ekonomiya at pagpapanatili ng demokrasya ng ating bansa. Kanina sa press briefing, Gigi, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sinisiguro naman nila na wala pa ring sasantuhin, mag-resign man o hindi si Speaker Romualdez bilang House Speaker. Lahat daw yan ay iimbestigahan. At katanggap-tanggap naman daw ang magiging aksyon ni Representative Romualdez kung ito naman ay para sa pagpapanatili ng integridad ng institusyon. Jiggy. At sa ibang usapin, Maricel, anong ang tugon ng Malacanang sa mungkahi ni VP Sara na pa-lifestyle check ang mga kongresista at kanilang mga staff? Alam mo, Jiggy, sabi ni Yusek Castro, ano daw ba ang karapatan ni Vice President Sara Duterte na humiling ng lifestyle check sa mga kongresista? At saka niya inalala yung nangyari noong taong 2017. Noong daw kasing 2017, mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung umamin na siya man daw ay may ninakaw. Pero naubos na. Pero matatandaan natin, sinabi niya yan sa isang event kasama yung mga Filipino-Chinese. At ng mga sumunod na araw, nilinaw din naman ng tagapagsalita noon ni FPRRD na si dating Yusek Ernesto Abella na joke lang naman yan. At narito nga ang pahayag ni Yusek Castro tungkol dyan. Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Maricel, ano naging reaksyon ng palasyo sa banat ni VP Sara na mabagal ang aksyon ng Pangulong Marcos sa flood control scam? Alam mo, Gigi, ang tanong dyan ni Yusek Castro, gaano daw ba katagal na nanatili sa loob ng kuweba? Etong si Vice President Sara Duterte, baka raw kailangan niyan dagdagan yung grado sa kanyang salamin o kaya ay dagdagan, bigyan siya ng hearing aid dahil parang hindi naman daw niya naririnig o nalalaan kung ano-ano yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng administrasyon para nga tuldukan itong problema tungkol sa sinasabing anomalya sa flood control project. Ang hirit pa dyan ni Yusek Castro, hindi naman daw kasi EJK style ang ginagawa ng administrasyong Marcos na karaniwan ay sa libingan humahantong ang investigasyon. Ngayon daw kasi tinitiyak nila na dumadaan ang lahat sa tamang proseso. Narito ang sinabi ni Yusek Castro. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho, pero nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.